tama lang po na sabihin nating tinipid, nagtipid o simpleng State of the Nation address ang ginawa ng Pangulo. Itong 5 SONA, 5 State of the Nation address ng Pangulo ngayong taong ito, 2026. No red carpet, simpleng pananamit na lang ang inasahan at nakita sa mga membro ng Kongreso at Senado, kasama na ang mga mga guest o VIP. Although yung mga sinusuot ng mga kababaihan, yan ay personal nila yan. Hindi wala namang gastos yan ng gobyerno. Kaya lang, dun ho sa style na no red carpet na ginawa, ay yan ay pagpapatunay na simple lang. Kasi lahat ng SONA, ng mga nakaraang gobyerno pa, nakaraang marami ng Pangulo ng bansa, at itong 4 na SONA ng Pangulo, noong 2022, 23, 24, 25, puro red carpet yan na dinadaanan ng mga mambabatas, mga VIP, mga invited sa SONA. Ngayon, hindi na po ginawa yan. Nakita natin. So, anong ibig sabihin ito? Simple, dahil tinipid na rin, nakatipid ang pera ng bayan, dahil ang issue nga po ay malaki ang naging epekto ng graft in corruption. At yan ang nilabanan noong nakaraang taon at nilalabanan ngayon ng Marcos administration. Hindi ho talaga bagay pag ang issue ay korupsyon, katiwalian, pang-aabuso sa kapangyarihan at salapi ng mamamayan. Tapos pakikita mong bongga yung SONA, maraming pagkain, red carpet at kung ano-ano pa, hindi bagay. Kaya yung pagtitipid, sinadya man o hindi, yan ay bagay ho sa kampanya. Kasi until now, hindi pa naman po talaga 100% nakakabawi ang gobyerno. Lalo ng mga Pilipino na may-ari ng pera na nawala. Huwag nating kalimutan, 1.7 trillion ang sinasabing nawalang pera mula nung nakaraang gobyerno hanggang sa madiscovery ni Pangulong Marcos sa flood control scam at iba pang infrastructure project. Yan ay sa DPWH pa lang. Pag isinama mo pa yung mga korupsyon sa iba't ibang departamento, iba't ibang ahensya ng pamahalaan noon, at kung meron man ngayon, abay mas malaki. So bakit naman kailangan mag-red carpet pa? Hindi na talaga. Kaya tama yung ginawa ng gobyerno. Simple lang, pero tuloy ang laban sa kahirapan, laban sa korupsyon, laban sa pang-aabuso, laban sa pagsamantala, at tuloy-tuloy lang ang rule of law, due process na policy ng gobyerno. From day 1 hanggang sa huli, yan ang gustong gawin ng Marcos administration. Hindi lilihis ang gobyernong ito laban sa katiwalaan. Hindi lilihis ang gobyernong ito sa pagtutuwid ng maling nangyari at kaganapan sa nakaraan. At yun ang kailangan natin. Although hindi yan tinatanggap ng mga sektor na galit sa gobyerno, expected natin yan. Pero ang international community, ang business community, ang matitinong Pilipino, yan ang gusto. Pagbabago, paglilinis sa katiwalian, pagpapanagot sa mga umabuso kahit sino. Hindi rin nagbago at hindi magbabago yan. Na policy ni Pangulong Marcos, kahit kamag-anak, kahit kapartido, o kahit nakatulong pa sa eleksyon noong 2022, hindi yun basihan para hindi panagutin kung merong ebidensya after investigation. Kaya investigation, pag may ebidensya, kasuhan, dalhin sa korte, litisin. Yan po yung policy. Iyan yung rule of law at due process. Pero hindi yan talaga tinatanggap ng iba. Expected natin yan. Ako naman, bilang Pilipino, bilang mamamahayag at political blogger, nag-aabang sa kung ano nangyayari dahil ako ay pro-people. Prinsipyo natin yung kapakanan ng mamamayan. Kahit sinong gobyerno, ang kapakanan ng mamamayan ang dapat mangibabaw. Hindi ako magiging oposisyon dahil hindi naman ako politiko. Ang mamamahayag o political blogger para sa akin, hindi oposisyon. Dapat magbalita lang tayo at tumalakay kung anong nangyayari. Napapabor sa matitino at nakakaraming Pilipino. Mayroong tagapagsalita ang gobyerno, sila ang bahala dyan. May tagapagsalita ang oposisyon na anumang sektor, sila ang bahala dyan.
hindi tayo sasama dyan. Kung ano lang ang kabutihan ng mamamayan at kung ano ang ginagawa ng gobyerno para sa mamamayan at positibo, okay sa atin yun. Pag nagkamali ang gobyerno at nagpabaya sa mamamayan, hindi pwede yun. Hindi natin palalampasin yun. Kaya ako, nung araw pa, hindi po ako naging oposisyon. Lagi po akong sumusuporta sa pamahalaan. Pag tama ang ginagawa ng gobyerno, sasamahan natin. Pag mali, iiwanan natin. Iiwanan natin at sasabihin natin kung ano ang problema nila. Kung bakit sila mali sa ating pananaw. Ganun po. Prinsipyo at para sa bayan yan. Hindi yan prinsipyong pangsarili. Dahil hindi ako politiko at hindi ako sumasama sa kahit kaninong politiko. Nakikinig lang tayo sa kanila. Pag tama kayo ng ginagawa, okay. Pagka mali ang kailang ginagawa at sinasabi, hindi okay. Mali ay mali. Ang tama ay tama. Yan ang mahalaga para sa aking mga channel. Kaya kayo po ng aking mga followers, subscribers, viewers, nationwide, worldwide, pasintabi na po, hindi naman tayo nagyayabang. Ang mahalaga po kasi yung kapakanan natin lahat o kapakanan ng majority. Hindi kapakanan lang ng iisang sektor. Nasa gobyerno man, nasa oposisyon o kung ano man, hindi po. Dapat laging kapakanan ng tao dahil ang pera ng mamamayan ang ginagamit nila. Huwag po ninyong kalimutan. Nasa administration o oposisyon, kahit oposisyon, ang perang ginagamit nila kapag sila nasa gobyerno, pera natin. Pero hindi pwedeng sila dahil oposisyon, puro na lang paninira. Pagkatapos pera rin natin ang ginagamit. Mali yun. Dapat isipin nila yung perang ginagastos nila at kailang opisina, pera ng taong bayan, yung kanilang pagiging oposisyon, pang sarili yun. Personal yun. Walang kaugnayan yun sa pera ng bayan. Napakasaklap na ginagamit yung resources ng bayan, facilities ng taong bayan, tapos ang galaw nila ay pang sarili. Yun yung mahirap eh. Kaya dapat pinaghihiwalay yung posisyon at saka yung personal. Yung posisyon, pera ng mamamayan na ginagamit eh. Pero yung inyong personal, sarili nyo yun, dapat sarili nyo yung pera. Dapat sarili nyo yung oras yun. Di ba? Ganun po yung aking paniniwala. Pero pag ginamit yung resources, manpower, facilities ng mamamayang Pilipino, tapos wala kang ginawa kung hindi manira, hindi ka tumutulong sa gobyerno, napaka-unfair niyan sa mga Pilipino nagpapayari ng pera at nagpapasweldo. Yan po ang ibig sabihin nun. Kaya yung nasa gobyerno, tama yung ginagawa, maglingkod sila sa bayan. Ang nasa oposisyon, sila maging constructive criticism lang, hindi lehitimong oposisyon. Dahil sayang naman ang pera ng bayan kung puro lang kayo paninira dahil ang tingin ninyo oposisyon kayo. Hindi yan totoong oposisyon. Ang oposisyon ay kailangan basta constructive ang dating, nagpapalakas ng demokrasya at pamahalaan. Yun po yun. Kaya maging marunong po tayo, maging maingat for information, for education ang ating mga topic. Please like and share, subscribe and follow.